Ang Diyos ay parang nagliliyab na apoy. Batay sa ating karanasan, anumang bagay ang ilagay mo sa nagliliyab, tumutubog na apoy, siguradong ang bagay na ilalagay mo, mababago. Magkakaroon ng itim, mag-iinit, malulusaw, mahabo, magbabago. Ganon si Mateo, ganon si Pedro, ganon ang ibang mga disipulo ni Kristo, ganon si Zaccheo, ganon yung magnanakaw na sinama ni Kristo sa paraiso, ganon yung babaeng nahuli sa pakikiapit. Nang ma-encounter si Kristo, ang buhay ay nagbago. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon may ganon. Kasi si Judas, matagal na kasama si Kristo, hindi naman nagbago. Yung isang magnanakaw, hindi naman din nagbago. Ang mga Pariseo, mga skriban, naranasan din naman din, nakita si Kristo, narinig si Kristo, hindi rin nagbago. Baka tayo ganun din, ha? Baka ang tagal na natin nagsisimba. Baka ang tagal na natin natatouch sa humilya. Baka ang tagal na natin nagdarasal. Hello? May nababago ba? Tandaan natin ang tunay na encounter at pagbabago sa tulong ni Kristo. Hindi yung habang nakaupo ka natatouch ka sa humilya. Hindi yung mamayang pagtayo mo ay mag-praise and worship ka sa Kanya. No. Like the Magi, tulad ng mga mago, ang tunay na enkwentro at karanasan, pakikipagtagpo kay Kristo ay yung pagluhod sa harapan niya, pagpapatira pa sa harapan niya, either literally, metaphorically, figuratively. Yung ialay mo ang lahat sa Kanya. Yung sabihin mo sa Kanya, ayoko na ng buhay ko. Ikaw na ang magpatakbo nito. Tatalikuran ko na ang mga kasalanan ko. Panginoon, pagod na ako na may nakaimbak na galit, inggit, hinanakit sa puso ko. Isinusurrender ko na ang lahat sa iyo. That is true worship. Hindi yung mag-alay tayo ng anumang material na bagay. Ang ialay natin as true worship sa Panginoon ng ating buhay. Kapatid, napakahalaga nito. So, mas magdasal, mas magsimba, mas surrender natin ang ating buhay sa Kanya para manatili yung liwanag ng pag-asa